So mamaya dito starting point natin, kilometer 3. So yan, dito tayo sa Petron. Pagas muna tayo. Okay, nagbi-blink-blink na, dalawa. Ibig sabihin nasa reserve na tayo. Full tank, yung green lang. Saktong sagad lang Okay, 5.3 liters. Kaya kay manager na lang yung bayad, yun kay bossing. Alright, so kanina mga Lodi Bros ay nagbi-blink na yung icon, tapos pati yung red na bar, which means naka-reserve na siya. Tapos nagpagas tayo is nasa 5.2 bago siya nag-full tank ulit. So kapag nag-blink na yung icon at yung red bar, which means nag-reserve na nga siya, meron ka pa rin at least mga 2 liters. Kasi ang full tank nito is 7.2, sagad-sagara na yon. So 2 liters, mahalayo-layo ka pa rin. Hindi ka pa rin masyadong kakabahan kung nag-warning na siya na reserve ka na. Alright? Okay, so mahirap umasa sa accuracy sa ngayon ng ating trip meter. Dahil nga may mga nagsasabi na inaccurate yung ating speedometer tsaka trip meter. So itong gagawin natin, pupunta tayo rito sa mayroong marking sa gilid ng kalsada kung ilang kilometers na, or kung kilometer ano na ba tayo. Okay, so ayan, so this is our starting point. Alright mga Lodi Bros, so pupunta nga tayo ng Roxas, Palawan. Kasama natin si si Wonderman, binibidyohan tayo. So at least kasama natin yan si OBR para subukan natin kung meron tayong angkas tapos medyo waswas mode, kung ilan yung fuel consumption natin. So ito yung ating starting point, kilometer 3, Petron, Robinsons, Palawan, and itong Hue Hotel. Ito yung ating landmark. So tara, biyahe na. Okay, let's go. So sinamantala na natin na medyo maaraw ngayon, grabe. Isang buong linggong ulan ang ulan dito sa amin sa Puerto Princesa. Yung mga dating part na hindi na nga binabaha, ngayon binabaha na rin. So anyways, gagawin na natin yung matagal nyo ng request, which is the fuel consumption part 2. Ito naman ang gagawin natin, dalawang klase, dalawang klase ng riding style. Yung una is waswas mode, which is ito ngayon. Mag-average tayo ng mga 80 kph, 80 to 85. Tapos kasama natin si OBR natin, kasi for sure mas tatakaw pa kapag mabilis tayo kung ikukumpara natin sa chill ride lang. Siguro magkakaroon tayong mga stopover, siguro isang stopover lang since comfortable naman yung motor. So right now we are at 2,146 kilometers odometer reading. At kakatapos lang natin mag change oil. Kung hindi nyo napanood kung paano yung tamang pag change oil nito, so meron akong ginawang video about dyan. So check nyo na lang yung ating vlog about sa DIY oil change para sa Legend 125i. So this is National Highway going to North Palawan. So mas pinipili ko yung papuntang North dahil simply mas gusto ko yung kalsada. Tapos maraming mga mas magagandang view. Even yung mga riders ng mga kasama ko sa big bike community, mas madalas ang biyahe namin is North kasi nga mas maganda yung kalsada, tapos may mga beach sceneries tayong madadaanan. Alright, pag-usapan na rin natin paano bang tumatakaw ang motor o ang isang kotse, kasi hindi naman yan pare-pares ng konsumo. Marami ring factors yan kung bakit nagiging mas matakaw or mas matipid. Doon nabanggit ko na sa ibang mga videos ko, dito babanggitin ko na rin kasi ang alam ko maraming nag-aabang din sa vlog na to sa Legend 125i. So para sa additional information na lang din, so discuss na rin natin. Unang-unang reason kung bakit mas matakaw ang isang motor, obviously it's because of the displacement. The higher the cc, of course, the higher the capacity na lumamon ng fuel ang isang makina. Kaya may tumatawa-tawa na hindi ko maintindihan kung wala ba talaga siya natututunan o nagpe-pretend na lang siya na may alam. Pero mas mataas na cc means higher capacity ng isang engine na lumamon ng fuel. Ang pinag-uusapan natin is yung volume. So pag sinabi mong 125cc,
That's the capacity, 125cc. Ganong karaming gasolina sa isang combustion. Okay? So obviously, the bigger the capacity of the engine, the bigger the consumption is. So pagka sinabi mo 125cc, kung i-compare mo sa 500cc na motor, mas malaki yung kapasidad niyang kainin. Kumbaga sa sikmura ng tao, isang payatot na tao, kung ikukumpara mo sa isang taong malusog at kayang lumamo ng 3 kilong karne tsaka lumaklak ng 1.5. So mas malaki yung kapasidad nilang lumamon, kaya mas magiging magastos sila sa food. So parang ganun din dito sa motor, nagiging mas magastos ang motor sa pag-consume kasi mas kailangan niya ng mas maraming fuel para mapatakbo mo yung makina. So I hope naiintindihan nyo yan. Okay? Madali lang naman siyang intindihin. Okay, ano pa yung isang factor? Engine design. Maraming nagtataka, bakit pares namang middleweight? Bakit pares namang 600? Yung isa nga 600, yung isa 650. Pero bakit ganun? Mas matakaw pa rin yung isa. So one good example is the Ninja 650, which is 650cc. Kung ikukumpara mo naman sa ZX6R, okay, pares sila nasa 600s. In fact, lamang pa nga ang Ninja 650. Kasi ang Ninja is 650cc and then yung ZX6R naman is 636. So lamang pa rin ng konti sa displacement si Ninja. Pero bakit mas matakaw si ZX6R? Ang 6R ay kumukonsumo ng around mga 18 kilometers per liter. Depende pa yan sa kung paano mong gamitin. Samantalang ang Ninja 650 nakaka 23-24 kilometers per liter. Bakit mas matipid? Simply because of the engine design. Ang Ninja 650 ay meron lamang 2 cylinders. Ibig sabihin, dalawa lang yung piston at dalawa lang rin ang spark plug na lumalamon ng gasolina. Kung ikukumpara mo na ang ZX6R naman na merong inline 4 na design, ibig sabihin may 4 na piston, meron din siyang 4 na spark plugs, dagdagan pa na meron siyang 16 valves. Dahil nga 4 valves per cylinder, 4 yon, 4 times 4, that is 16. So parang makina ng mga Honda Civic, di ba? So ang kaya niya is talagang pangkotse na. Kumpara mo sa 2 cylinders na merong tig 4 valves, that's only 8 valves, talagang hindi ganun kabilis humigop ng gasolina yung Ninja 650. Pero nakukompromiso naman is yung top speed. So kung doon sa mga speed freak na mga kasama natin sa riding community, no, mas pipili nila yung mga inline 4, hindi lang basta dahil sa tunog, kundi kung hilig nyo talaga is mag top speed, talagang hindi kayo mabibitin sa inline 4 cylinder na motor tulad ng mga 6R. So isang illustration natin dyan mga Lodi Bros is, kung ang tao at ang aso ay maghahabulan, laging lamang ang aso. Why? Kahit mas maliit ang aso at mas matangkad ang tao dalawa lang ang paa, di ba? Kung ikukumpara mo sa aso, 4 yung paa, kumbaga parang inline 4 siya, tayo inline 2. At ayun na nga ang sinasabi natin. Kakasabi ko lang inline 4, shoutout sa'yo. Yung asawa ko, naramdam ako nanginig sa likod ko eh. Okay ka lang? Kala ko tumalon ka eh. Alang iya. Shoutout sa'yo. Ride safe, brother. So mas maraming piston, mas mabilis. Kaya ang aso mas mabilis tumakbo kasi 4 ang paa eh, kukumpara mo sa tao na 2 paa lang. So I hope na-gets nyo yung point ko ha. Okay, pangatlo, dahil sa tire pressure. Pagka kasi malambot ang gulong, mas nahihirapan mag-rotate or i-propel ng engine yung gulong natin, kasi nga mas may pigil kapag malambot ang gulong. Di ba nga kapag na-flatan ka ng gulong, tapos itutulak mo, lalo na kung medyo malaki yung gulong mo o kaya big bike, mas mahirap itulak ang motor na lapat yung gulong. Kung ikukumpara mo sa naubusan ka lang ng gas tapos yung gulong mo is tama ang hangin, mas magaan siyang itulak. So ganun din yun sa engine natin. Kapag malambot yung gulong mo, mas nahihirapan umandar yung makina. So ang tendency, mafe-feel mo na parang pigil, mas pipigain mo ngayon yung fuel or yung throttle natin. So yun yung doon, yung explanation doon. And syempre ang magiging result nun is more fuel consumption kasi mas nagbibigay ka ng
fuel. Bukod sa tire pressure, ang nakakadagdag ng fuel consumption natin is yung ating engine condition. Kapag hindi tama ang kondisyon ng makina mo, for example, hindi siya na-maintain ng maayos, tapos meron ng mga worn out parts sa loob na hindi inaayos, so may tendency na tumakaw din lalo ang konsumo mo. For example, meron ka ng yung blow by na tinatawag, yung umuusok yung engine mo kahit na mainit na, may lumalabas na usok sa tambucho, hindi naman dituti yung motor mo. So dahil hindi kondisyon yung engine mo, talagang tatakaw siya. And then another factor kung bakit tumatakaw, kapag laging sobrang bigat or more than the capacity of the motorcycle yung iyong karga. For example, dalawa kayong nakasakay, ang engine mo is 125cc, pero ang timbang mo naman is 100 kilos, yung angkas mo 125. Abay, talaga namang grabe naman yung ginawa nyong parusa sa motor, di ba? Sana nag-X-Max ka na lang. Dahil may tendency na mas pigain mo yung throttle. So, the more na piga sa throttle, matik yan, more kain ng fuel. Uy, mukhang may malupit sa likod ah. SR. Alright, 450 SR, naka-vlog na tayo nyan mga Lodi Bros. So check nyo na lang yung video. Isa rin yan sa mga magagandang option nyo kung gusto nyo mag-start na mag-sports bike sa affordable na halaga pero loaded sa features, promise. Maganda yan. Astig pa ng tunog. Crossplane. So going back sa topic natin, so another factor is yung riding habit mo. Kapag always kang nasa 90% throttle or full throttle ka lagi, pag lagi kang piga ng piga, ang daming na-waste na fuel. Kung ikukumpara mo sa nasa 50% throttle ka lang, so bawat particles ng fuel is na-burn talaga kung ikukumpara mo sa full throttle ka palagi. So for example, nasa 85 kph ka at around 70% throttle, kahit i-full throttle mo yan, hindi ka na aangat ng husto sa speed mo. Siguro abot ka lang mga 90 hanggang 95. So alam mo yun, pigang-piga ka pero umangat ka lang naman ng mga 5 to 7 kilometers per hour. So mas dumami yung kain pero hindi naman sobrang inangat yung speed mo. And then isa pa, may kinalaman ba ang klase ng gasolina na ikakarga mo para tumakaw or tumipid? Honestly, as observation ko, wala. Magkarga ka ng 91 octane rating or 93 tapos 95, pare-pares lang yan. Lalo na kung ordinaryo lang naman yung makina mo, hindi ka naman big bike, so hindi naman requirement na magkarga ka ng 95. Hindi naman high compression bike to eh. Hindi naman katulad ng mga 650 above. Medyo pwede ka na maglagay ng mga higher octane rating na fuel. Pero sa ganito, whether gumamit ka ng regular or ng premium, parehas lang naman ang effect niyan, aandar pa rin naman yung motor mo. Huwag ka lang maglagay ng below dun sa recommended na nasa manual, which is normally is 91 octane rating. So mangyayari, magsasayang ka lang ng pera, di ba? So hanggang dito na lang muna siguro yung video natin kasi matagal-tagal na biyahe. So ginawa namin tong vlog na to para sa inyo. Magbabiyahe kami ni OBR dahil may nag-request na part 2 naman daw ng ating fuel consumption test. So wala kaming plano talagang mag long ride, pero dahil may nag-request na malayo naman daw, subukan natin para mas maging accurate yung reading. So ginawa natin to. At the same time, joyride na rin namin. So one of the reasons bakit kami nagmumotor is therapy. Only bikers know. So sit back, relax and enjoy. At babalikan ko na lang kayo kapag halfway na tayo sa ating destination. Siguro sa may bandang San Rafael. Stop over kami doon mga 10 to 15 minutes dahil medyo gutom na. 1:36 na. So hindi pa kami nakaka-lunch. So kita-kits tayo mamaya. Alright. A few moments later. Alright mga Lodi Bros, at nandito na tayo sa Barangay San Rafael. This is around 61 kilometers away from city proper. So stop over muna tayo dahil 2:10 na, isang oras na tayong nagbabiyahe. At hindi pa kami nagla-lunch ni OBR. Baka uminit na yung ulo.
Hanap muna tayo ng kakainan natin dito. Stop over muna for lunch. Sana may natira pang food. Ayun, oh, may inihaw. Alright, trip meter 62.8. So alright, kakatapos lang ng ating lunch. Time check, it's 2:41. So mga more than 30 minutes din tayo nag-stop over. So ganun ulit, was mode tayo. Average natin na speed is 80 to 90 kph. So just sit back, relax and enjoy. Alright. Alright. Ganda ng view. O yan si Wonder Mom. Nag picture taking lang kami saglit. So we are like 7 kilometers away sa Roxas, Palawan. Let's go. So sa odometer natin, I mean sa trip meter natin is 132 kilometers na tayo. Pero napansin ko may slight difference lang kung i-compare natin sa mga markings na makikita natin sa gilid ng highway. So very soon magpapa-refuel na tayo. And finally marireveal natin yung ating fuel consumption was mode with OBR. Kasi gaya ng nabanggit ko, iba yung konsumo ng fuel kapag tayo ay was mode. Dagdagan pa na may angkas tayo, partida na yun. So 93, 94, medyo pababa eh. Pero kanina nagta-top speed tayo ng 92 hanggang 93 kapag diretso yung kalsada. Ito, nag-iisang daan pa tayo, mahigit. So this is kilometer 133 na. 2 kilometers na lang, nasa poblasyon na tayo. Pero sa ating trip meter, it's 135.8. So almost 3 kilometers ang difference sa reading. Kung i-compare mo sa mga markings sa highway, sa gilid, kung i-compare mo sa ating instrument panel. So yun yung kanyang difference. Almost 3 kilometers sa 133 or 132 kilometers na biyahe. Alright, so welcome to munisipyo ng Roxas, Palawan. So ito na yung pinaka-sentro ng kanilang munisipyo. Alright mga Lodi bro, so paggas na muna tayo dito sa total. Alright, so 2 bars. Full tank, regular lang. Sagad mo lang. Okay, sagad na. Okay, ayan. So 4.17 liters. Alright mga Lodi bro, so moment of truth. So 135 kilometers away from Puerto Princesa to, pero nag-start tayo sa kilometer 3. So that's around 132 kilometers ang total distance. So 132 kilometers divided by 4.17 liters. Ayan. So 32 kilometers. Round off na natin, 31.65. So gawin na lang natin 32 kilometers per liter ang ating fuel consumption. Was mode yan with angkas. So not bad. Pero medyo matakaw-takaw rin talaga siya kasi nga humataw tayo eh. Nag-average siya ng mga 90 kph. May time na nakipagbakbakan pa tayo sa van. Pero yun nga, yun ang ating fuel consumption was mode. Mamaya pabalik tayo, try naman natin na mag-average na tayo mga 60 kung ano naman yung difference. Alright, so for now, hanap muna kami ng kakainan. Alright, so merienda muna tayo. So dito muna tayo sa Aldo's Food Mix. Yan, sa Roxas, Palawan. So yan na si Wonder Mom. So ito yung paborito naming kainan kapag bumabiyahe kami rito. So pasok na tayo. Alright.